Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. Kabanata 2671 hanggang Kabanata 2700. Kabanata 2671. Pagkarinig nito, paano tatanggi si Shangguan Zuan? Ngumiti siya ng may kasamaan. Mas mahigit, hindi mo alam kung paano mabuhay o mamatay, lubusan mo akong ginagalit, ako. Tapos na ang 3 segundo. Bago pa man matapos magsalita si Shangguan Zuan, isang itim na liwanag ang kumislap sa harap niya, at bigla siyang lumuhod. Ang kanang kamay niya ay pinaikot ni Yehan ng 360 degrees. Mas mahigit, nabali, hayop ka, bitawan mo ako, bitawan mo. Boy, kung may lakas kang ang sakta ng Young Sect Master, siguraduhin mong makakalabas ka pa ng buhay sa Wuji City. Sigaw ni Chen Shouzuto, gulat na gulat. Hindi man lang niya nakita kung paano gumalaw si Yehan, ngunit ngayon ay hawak na ni Yehan ang buhay ni Shangguan Zuan sa kanyang kamay, kaya hindi siya makakilos ng basta-basta. Mas mahigit, ang bilis niya. Kahit ang isang semi-saint ay hindi makakareact sa harap niya. Nanginig ang mga mata ng mga tao sa paligid habang nakatitig kay Yehan. Binigyan na kita ng pagkakataon, pero sayang, hindi mo ito pinahalagahan. Malupit ang tingin ni Yehan habang nakatitig kay Shangguan Zuan, malamig na parang yelong nagbabantang pumatay. Mas mahigit, kaibigan, gumagawa ka ng gulo rito sa Wonxianju. Ibig mo bang hamunin ang Heaven and Earth Alliance? Bitawan mo si Shangguan Zuan. Biglang nagsalita ang isang binatang nakaitim na robe, may masamang aura at kasamang ilang tao, habang bumababa sa pasilyo ng restaurant. Mas mahigit, siya iyon. Ang inaampon ni Shengyi, sigaw ng ilan sa mga nakakakilala. Mas mahigit, Saklolo, son of Shengyi, iligtas mo ako. Sigaw ni Shangguan Zuan, parang nakakita ng kaligtasan. Panginoon, siya ang anak-anakan ni Shengyi, pabulong na sabi ni Sun Jian kay Yehan. Ngumiti ng malamig si Yehan at tumingin sa bagong dating. Mas mahigit, una, wala akong intensyong hamunin ang Tiandameng. Pangalawa, bakit ko kailangang makinig sa'yo? Kaibigan, huwag mong tanggihan ang magandang pagkakataon. Uulitin ko, bitawan mo si Shangguan Zuan, sabi ng anak-anakan ni Shengyi, malamig ang titig, parang mga kidlat ang mga mata. Ngumisi si Yehan, mas mahigit, hehe, matigas talaga ulo ko. Kaya oo, iinuman ko ang fine wine na sinasabi mo. At sa isang iglap, kinilipit ni Yehan ang kanang kamay ni Shangguan Zuan hanggang sa maging parang lubad. Sabay umalangaw-ngaw sa buong restoran ang mga sigaw ng sobrang sakit, parang sigaw ng pinapatay na baboy. Ang mga sigaw ay tumagos sa buong gusali, hanggang sa ibang palapag ng Wonxianju. Lumutang ang dugo mula sa nabaling braso ni Shangguan Zuan, buto niya'y tumagos sa laman, at ang manggas niya'y pulang-pula sa dugo. Mas mahigit, Young Sect Master. Napailing si Chen Shouzuto, nagngingit-ngit sa galit. Ngunit kahit puno ng puot, hindi siya makakilos, dahil nakatutok na sa leeg ni Shangguan Zuan ang mikantab na espada ni Yehan. Isang galaw lang, at paputol ang ulo ng batang pinuno. Ginawa ni Yehan ang lahat ng iyon sa isang mabilis na galaw, halos walang sinuman, kahit ang mga semi-saint na tulad nina Shengyi Yizi at Chen Shouzuto, ang nakasunod sa kilos niya. Mas mahigit, gusto mong mamatay. Galit na galit ang anak-anakan ni Shengyi. Sa Wuji City, kaunti lang ang mga taong nangangahas na salungatin ang kanyang kagustuhan. At ngayon, isang 9 Tribulation Supreme lang, si Yehan, ang nanghamon sa kanya ng harapan. Nabigla rin ang lahat ng tao sa restaurant. Sa harap mismo ng anak-anakan ni Shengyi, sinaktan ni Yehan ang batang pinuno ng Blood Sect. Ito'y direktang insulto sa kapangyarihan ng anak-anakan ni Shengyi. Maging si Sun Jian ay napatigil. Sinadya niyang ipaalam kay Yehan kung sino si Shengyi Yizi bilang babala. Ngunit imbes na umatras, lalo pa nitong pinatindi ni Yehan ang sitwasyon. Ipinakita niya ang tunay na kaabangan at tapang na nasa dugo niya. Samantala, si Ye Qing ay walang ipinakitang emosyon mula simula hanggang huli. Alam niyang karapat-dapat lang si Shangguan Zuan na parusahan, kung ibang babae ang nandoon sa kanyang kalagayan, malamang ay hindi na ito nakaligtas sa kamay ng masamang nilalang na iyon. Mas mahigit, sinabi ko na,
iinuman ko ang fine wine. Dahil hindi ko kailanman patatawarin ang sinumang manggahas na bastyusan ang babae ko. At kung may magtangkang patayin ako, tatapakan ko siya hanggang mamatay. Tumawa ng malamig si Yehan habang ang lahat ng mata sa paligid ay nakatuon sa kanya. Sa Spineless Land, bihira ang may ganitong tapang. At ngayong gabi, hindi nila siya malilimutan. Mas mahigit, boy, gumawa ka ng gulo rito sa Wonxianju. Huwag mong akalaing makakaalis ka ng buhay. Kung makakalabas ka rito ng walang galos. Ano pa ang silbi ko bilang anak-anakan ni Shengyi? Naghanda na sa labanan ng mga tagasunod ni Shengyi Yizi. Ngumiti ng mapait si Yehan. Mas mahigit, gusto mo akong patayin. E baka nakakalimutan mo, hawak ko pa ang buhay niya. Sabay ikinilos niya ang espada, halos damaykit sa leeg ni Shang Wanzuan. Napasigaw ito sa takot, mas mahigit, saklolo. Holy Son, tulungan mo ako. Papatayin niya ako. Kabanata 2672. Si Shang Wanzuan ang pinakaramdam ang matinding pagnanais pumatay na nagmumula sa katawan ni Yehan. Kung naglakas loob si Yehan na baliin ang kanyang braso sa harap ng ampon ni Shengyi, tiyak na maglalakas loob din itong patayin siya sa harap mismo ng ampon ni Shengyi. Banayad na pakpak na anak ng Diyos, umaasa akong iligtas mo ang buhay ng aming batang Panginoon. Ang aming sekta ng dugo ay lubos na magpapasalamat. Sa ngayon, inilagak na ni Chen Shouzuto ang kanyang tanging pag-asa kay Shengyi Yizi. Dahil wala ang Panginoon ng sekta ng dugo sa ngayon, tanging ang ampon ni Shengyi ang may kakayahan para rito. Ngunit sa harap ng mga pagsusumamo ni na Shang Wanzuan at Chen Shouzuto, nanatiling malamig ang mukha ni Shengyi Yizi. Umungol siya kay Yehan at malamig na nagsabi, gusto mo akong takutin gamit ang isang inutil na paile. Sobra mo yatang pinapahalagahan ang halaga niya. Ngayon, ito ay usapan na nating dalawa. Gusto kong patayin ka, at wala akong pakialam kung sino ang tinatakot mo. Sa narinig, nanigas ang mukha ni Chen Shouzuto, at mas lalong namutla si Shang Wanzuan, sapagkat alam niyang tinalikuran na siya ni Shengyi Yizi sa sandaling iyon. Kahit pa makaligtas siya, hindi na maibabalik ang dati nilang ugnayan ni Shengyi Yizi. Para kay Shengyi Yizi, sinumang nagpababa ng kanyang dangal, maliban sa iilang tao, ay kailangang magbayad. Maging ang hari ng langit at ama niya ay hindi siya mapipigilang bawiin ang kanyang mukha. Si Shang Wanzuan ay hindi sapat upang baguhin ang kanyang desisyon. Karapat-dapat talaga siyang maging ampon ni Shengyi, taglay na niya ang karisma ng isang bayani kahit bata pa. Lihim na naisip ng mga tao sa paligid. Hehe, mukhang hindi ka interesado sa buhay niya. Kung ganun, ako na lang ang magpapadala sa kanya sa kabilang buhay, para magkaroon tayo ng magandang laban, Shengyi Yizi. Nakangiting sabi ni Yehan, habang ang malamig na pagpatay sa kanyang mga mata ay lalong tumindi. Patayin siya, biglang nagutos si Shengyi Yizi, at ang mga alagad na nasa likod niya, na noon pa sabik na kumilos, ay sabay-sabay na umatake kay Yehan. Huminto, Shengyi, pumapatay ka ng tao sa loob ng Wonxianju, mukhang nakalimutan mo na ang mga batas na ako mismo ang nagtakda rito. Sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang biglang umalangaw-ngaw sa buong restaurant, dahilan upang huminto ang mga alagad na papalapit kay Yehan. Nang marinig ito, tumingin ang lahat sa pinagmulan ng boses, sa parehong pasilyo kung saan dumating si Shengyi Yizi kanina. Isang matikas at guwapong binata ang lumitaw, taglay ang hangin ng isang hari. Iyon si Hentian Yizi, hindi ko akalaing narito rin siya sa Wonxianju. Siya ang mismong nagtatag ng Wonxianju. Bulungan ng mga tao sa paligid, habang nakatuon ang kanilang mga mata sa bagong dating. Li Henshan, sana'y nauunawaan mong ang taong ito ay nagdulot ng gulo sa iyong Wonxianju. Nililinis ko lamang ang basura para sa iyo. Malamig na sagot ni Shengyi Yizi. Alam ng lahat na hindi maganda ang relasyon ng dalawa. Ganun man, hindi mo pa rin karapatan na kumilos. Ang Wonxianju ay sakop ko, malamig na sagot ni Hentian Yizi. Tumitig siya kay Yehan at tinanong, ikaw ba ang gumagawa ng gulo sa Wonxianju ko? Tapat na tumango si Yehan at may ngiting nagsabi, may ilang walang hiya na ng insulto sa akin, kaya napilitan akong kumilos. Hindi ko inaasahang labagin ang mga patakaran ng isang matandang kaibigan. Matandang kaibigan, bahagyang nabagabag si Hentian Yizi,
at tila tinitigan ng malalim si Ye Han. Posible bang magkakilala na sila noon pa? Maaaring kilala na nila ang isa't isa dati. Bulong ng mga tao sa paligid, litong-lito. Maging si Shang Yizi ay napaisip, posible bang ang taong ito, na nagpahiya sa kanya sa Wonxianju, ay may koneksyon kay Li Hengtian. Ikaw ba talaga? Biglang lumiwanag ang mga mata ni Hengtian Yizi. May isang tao siyang naisip, ang dahilan kung bakit siya umalis noon, pumasok sa mundo ng tao, at napadpad dito. Hehe, matandang kaibigan, mula nang mahulaan mo, bakit mo pa kailangang itanong? Matagal na tayong hindi nagkita, at hindi ko inakalang sa ganitong sitwasyon pa tayo muling magkikita. Ngumiti si Ye Han kay Hengtian Yizi. Tama, ang ampon ni Hengtian ay si Li Hengtian, ang batang Panginoon ng Lijian Villa sa Yao Guangyo. Bago pa man sumikat si Ye Han, siya rin ang nangungunang henyo sa listahan ng mga bayani, kasing tanyag ni Yulan ng Yan Bingdian at Dugwao ng Jianzong. Ikaw nga talaga, nagningning ang mga mata ni Li Hengtian at ngumiti. Hindi ko inakalang dito tayo muling magkikita. Pero para sa akin, bitawan mo na muna siya. Uminom tayo sa itaas at mag-usap. Ngumiti si Ye Han. Dahil ikaw ang nagsabi, kailangan kong igalang iyon. Pagkasabi noon, inalis ni Ye Han ang kanyang matalim na espada. Halatang nagulat si Shang Guanzuan, na kanina pa nanginginig sa takot. Bakit ka pa nakatayo dyan? Lumayas ka na, malamig na utos ni Li Hengtian. Bagaman magalang siya kay Ye Han, malinaw na hindi ganon sa iba. Agad na binuhat ni Chen Shouzuto si Shang Guanzuan at mabilis na lumabas ng lugar. Matandang kaibigan, halika, sa itaas tayo. Nakangiting yaya ni Li Hengtian. Sa mundong ito, kakaunti lamang ang kanyang mga tunay na kaibigan. Bagaman naging karibal sila noon, si Li Hengtian ay lubos na humahanga sa kakayahan ni Ye Han, at ngayong muling nagtagpo, naroon ang tunay na paggalang at pagkakaibigan sa kanilang dalawa. Kabanata 2673. Pakiusap. Bahagyang ngumiti si Ye Han at tumayo. Nang makita ito, nanigas ang mukha ni Shang Yizi na nakatayo sa gilid at hindi pinansin ng sinuman. Tumigil ka, Li Hengtian, gusto mo bang magpanggap na walang nangyari? Kung gusto mong dalhin siya, kailangan mo munang tanungin kung papayag ako, si Shang Yizi. Pagkarinig nito, lumamig ang ngiti sa mukha ni Li Hengtian. Tumingin siya kay Shang Yizi at sinabi, sa Wonxianju, kailangan ko bang magpaalam sa iyo, Shang Yi? May mga patakaran kayo. At ako si Li Hengtian ay hindi kailanman lalampas sa linya, pero mayroon din akong sariling mga patakaran. Sino man ang lalabag dito, ako mismo ang haharap sa kanya. Sigurado ka bang gusto mong manggulo sa Wonxianju ko? Pagkarinig nito, kumislap ang mga mata ni Shang Yi ng pamatay na hangarin. Yezi, maraming mga dalubhasang tagapagtanggol ng Li Hengtian sa Wonxianju, hindi ito magandang lugar para manggulo. Huwag mong hayaang makahanap siya ng dahilan para harapin ka, kung hindi ay hindi makikialam ang pinuno ng sekta kapag dumating ang oras. Bulong ng isang guro sa likuran niya. Pagkarinig nito, malalim na huminga si Shang Yizi, at tiningnan ng malamig ang mga mata si Ye Han at Li Hengtian. Sige, ngayong araw ay bibigyan kita ng mukha, Li Hengtian. Pero, paglabas ng Wonxianju, sinumang gusto kong mamatay ay hindi mabubuhay. Pagkasabi nito, diretsyong umalis si Shang Yizi kasama ang kanyang mga tauhan. Mukhang mahirap ding kalabanan ang taong iyon, pero marunong siyang magtimpi, bulong ni Ye Han habang nakatingin sa papalayong si Shang Yizi, at bahagyang ngumiti. Siyempre, hindi niya iyon itinuturing na banta. Tunay ngang mahirap siyang kalabanan, pero kapag muli tayong nagkita, huwag mo siyang hayaang manlupaypay. Kaibigan, tara na. Nagkatinginan silang dalawa at sabay na ngumiti, pagkatapos ay umakyat ng hagdan. Hinayla ni Ye Han si Ye Qing, at sumunod si Sun Jian. Habang nakatingin sa likod ni Ye Han, kumikislap ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Hindi inakala ni Sun Jian na ganoon kalalim ang ugnayan ni Ye Han sa Hengtian Yizi ng Tiandemeng, hanggang sa handa pa itong suwayan si Shang Yizi para sa kanya. Kuya Ye, ilang taon na tayong hindi nagkikita. Bakit ka napunta sa Wuji City? Hindi ba't dapat nasa lahi ng tao ka ngayon? Tanong ni Li Hengtian kay Ye Han sa marangyang silid sa tuktok ng Wonxianju.
Hindi pumasok si Sun Jian, nagbantay siya sa labas kasama ang mga tao ni Li Hentian. Sabi ni Ye Han, Kuya He, tumigil muna ang digmaan sa pagitan ng lahi ng tao at ng mga halimaw, kahit pansamantala. At lumitaw na ang lungsod ng kapalaran sa gitnang Diyos na kaharian. Ang mga tagapagsanay mula sa lahat ng panig ay nagmamadaling pumunta roon upang lumaban, kaya gusto ko ring makita iyon. Paglampas ng Wuji City ay naroon na ang gitnang Diyos na lupain, sabi ni Li Hentian at tumango. Ang lungsod ng kapalaran ay naroon, at binibigyang halaga ito ng ating Heaven and Earth Alliance. Kapag natapos na ang usapin tungkol sa Fountain of Youth, tayong tatlong anak ni Yifo ay pupunta roon. Kung pupunta ka rin, maaari tayong magkasabay. Ganoon ba? Sagot ni Ye Han. Pero Kuya Hentian, alam mo ba kung kailan lilito ang Fountain of Youth? At saan ito lalabas? Walang nakakaalam niyan maliban sa aming ampon na ama. Pati kaming tatlong anak ay hindi alam, sagot ni Li Hentian habang umiling. Kuya Ye, interesado ka rin ba sa Fountain of Youth? Interesado talaga ako, kung hindi ay hindi na sana ako nagtagal dito sa Wuji City, sagot ni Ye Han na nakangiti. Ang Fountain of Youth ay isang pambihirang banal na bagay para sa mga tagapagsanay. Kung may pagkakataon, ayaw ko itong palampasin. Talagang napakahalaga ng Fountain of Youth. Sabi ni Li Hentian, bukas, iimbitahan ng Tian Dilig ang mga puwersa mula sa 18 lungsod upang pag-usapan ang pagkuha ng Fountain of Youth. Sa tingin ko, bukas ipapahayag ni Yifo kung kailan ito lilito. Dadalhin kita sa Tian Dilig. Maraming salamat, Kuya He. Kuya Ye, huwag ka nang maging formal. Ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo, buntong hininga ni Li Hentian, habang nakatingin kay Ye Han. Pagkatapos nito, babalik ako sa Yao Guangyo upang magpasalamat sa iyo sa paglibing sa mga tao ng Lijan Villa. Noon, nais ni Ye Han na isama ang Lijan Villa sa kanyang pamumuno tulad ng Frost Palace, Sword Sect, at Heavenly King's Mansion, ngunit tumanggi ang Lijan Villa kaya tuluyang nilipol ito ng Kang Clan. Bagaman sinamantala ni Ye Han ang pagkakataon upang makuha ang mga yaman ng Lijan Villa gaya ng mga ugat ng espiritu, siya mismo ang naglibing sa mga bangkay upang hindi ito basta maabandona sa ilang. Tumingin si Ye Han kay Li Hentian na tahimik, at tinapik siya sa balikat. Ang mga nangyari noon ay tapos na. Wala na ang dating Lijan Villa. Ang kasalukuyang Tiandemeng ay mas malaking entablado para sa iyo. Kung magiging pinuno ka ng Tiandemeng, hindi ba't iyon na rin ang pagpapatuloy ng Lijan Villa? Pagkarinig nito, kumislap ang mga mata ni Li Hentian ng matinding apoy at tapang. Simula nang maging isa siya sa tatlong anak ng Heaven and Earth Alliance, buong lakas siyang nagsikap. Taglay niya ang kapangyarihan ng hangin at pambihirang talento, ngunit noon ay kulang siya sa entablado at mga yaman upang umunlad. Ngayon na mayroon na siya ng lahat ng iyon, panahon na upang ipakita ang kanyang ambisyon. Walang makakahula sa desisyon ng ampon na ama. Sa ngayon, kami muna ng dalawa kong kapatid ang naglalaban sa ilalim, pero talagang gusto kong makuha ang posisyon ng pinuno ng Heaven and Earth Alliance. Nagbalik tanaw si Li Hentian at nagsabi, umalis ako matapos matalo sa iyo sa Yaoguang Realm. Nag-ensayo ako at naglakbay sa iba't ibang bahagi ng lahi ng tao, dumaan sa maraming panganib at kamatayan, ngunit nagtuloy-tuloy ako dahil naniniwala ako na may lugar akong mapagpupunuan sa mundong ito. Kapag nakuha ko iyon, makikilala ako sa buong mundo, at kapag bumalik ako upang makipagsabayan sa iyo, marahil mawawala na ang ideyang iyon, dahil ikaw, pinuno ng lahi ng tao, ay talagang napakalakas. Pero salamat sa iyo, nagkaroon kami ng mukha sa Yaoguang Domain. Bagamat nasa antas na ng Nine Tribulations Supreme si Ye Han, samantalang si Li Hentian ay nasa Immortal Realm, hindi niya minamaliit si Ye Han. Alam ng lahat ang mga tagumpay ni Ye Han sa lahi ng tao, alam niyang hindi niya ito matatalo. Kung maaari lang, ayaw kong maupo sa posisyong ito. Masyado itong mabigat na pasanin. Sabi ni Ye Han habang umiiling. Pero ikaw, Kuya He, paano ka napunta sa Spineless Land at naging isa sa tatlong ampon ng Heaven and Earth Alliance? Kabanata 2674. Tumango si Li Hentian at sinabi, bagaman napakadelikado ng lupain ng walang gulugod, at ang mga taong nakatira rito ay puro malulupit at tuso,
ito pa rin ang pinakamagandang lugar para mag-ensayo. Kung gusto kong umangat, ito ang pinakamainam na pagpipilian. Pero sinuwerte ako dahil napansin ako ni Zhuo Longxiang at ginawa niya akong ampon. Sa mga taong ito, mukhang hindi naging madali ang buhay mo, sabi ni Yehan habang tinatapik sa balikat si Li Hentian. Pagkatapos ay sabay nilang ininom ang alak sa kanilang mga baso. Sa pala, mag-ingat ka kay Sheng Yi. Lahat ng nagagalit sa kanya ay walang magandang kinahihinatnan. Malupit ang taong iyon. Kapag nagkaroon siya ng pagkakataon, siguradong papatayin niya ang kalaban. Pero habang nandito ako, huwag kang mag-alala. Hindi maglalakas loob si Sheng Yi na galawin ka, sabi ni Li Hentian kay Yehan. Pagkarinig nito, ngumiti si Yehan at sinabi, ang isang Sheng Yi ay hindi dapat pansinin. Kung maaari, tutulungan kitang alisin ang karibal mong iyan. Tama, isa ka na ngayon sa mga pinuno ng lahi ng tao. Hindi ko na mabilang kung ilang mga dalubhasang mandirigma ang nasa ilalim mo. Kahit si Sheng Yi o kahit ang buong Heaven and Earth Alliance ay walang laban sa iyo. Pero pagdating kay Sheng Yi, gusto kong ako mismo ang humarap sa kanya. Gusto kong talunin siya ng harapan. Inaasahan ko ang araw na ikaw na ang mamumuno sa Heaven and Earth League. Itinaas ni Yehan ang kanyang baso, at sabay silang uminom na may ngiti sa labi. Pagkatapos, nagpatuloy silang uminom hanggang gabi bago maghiwalay. Ilang taon silang hindi nagkita, kaya't marami silang napag-usapan. Panginoon ng sekta, ang batang iyon ay hindi lamang pumatay ng daan-daang kasapi ng ating blood sect, kundi pati ang braso ng batang pinuno ay winasak. Hindi natin maaaring palampasin ang galit na ito. Sa mga sandaling iyon, sa pansamantalang tirahan ng blood sect sa Wuji City, napakalamig at nakakatakot ang mukha ng pinuno ng sekta, na tila nagpapababa ng temperatura sa paligid. Bagaman buhay si Shang Guanzuan, ang kanyang kanang kamay ay parang kamay na ng karaniwang tao, hindi na niya magagamit ang lakas ng kanyang espiritu. Malaking dagok ito sa kanyang kakayahan. Siyempre hindi natin maaaring kalimutan ang galit na ito. Pero dahil malapit ngayon ang batang iyon kay Han Tianyizi, wala tayong pagkakataon sa ngayon. Hindi paghihiganti ang dapat nating unahin, kundi paghahanap ng kakampi. Kapag buhay pa ang batang iyon sa lupain ng walang gulugod, marami tayong tsansang makaganti. Pero ngayon, kailangan muna nating maghanap ng mga kakampi. Ang ginawa ni Sheng Yizi sa Wonxianzhou ay malinaw na itinapon tayo at tinanggal sa grupo. Bukas magsisimula na ang pagpupulong ng Tiandemeng, kaya bago iyon, dapat makahanap tayo ng kakampi. Malamig na sabi ng pinuno ng blood sect. Panginoon, ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Chen Shouzuto na may kunot-noo. Kung wala silang kakampi, siguradong sila ang unang mawawala sa laban para sa Fountain of Youth. Tingnan mo, ano na ang sitwasyon sa Spineless City? Tanong ng pinuno. Sagot ni Chen Shouzuto, Panginoon, walang malaking pagbabago, ngunit may bagong puwersang dumating. Hindi sila ganoon kalakas, pero matatalino. Pagkapasok nila sa Wuji City, naghiwa-hiwalay sila kaagad kaya't nabigo ang mga gustong sumalakay sa kanila. Mukhang ang Skeleton Gate mula sa Skeleton City ay hindi rin nagpadala ng tao sa Spineless City. Ang mga ganid na iyan, gaano man katalino, ay hindi dapat katakutan. Pero dahil tinanggal tayo ng ampon ni Sheng Yi at ang ampon naman ni Han Tian ay lumalapit doon sa batang iyon, isa na lang ang natitirang opsyon sa atin, malamig na sabi ng pinuno ng sekta. Pupunta ako kay Lulan Yizi, iyon lang ang natitira nating pag-asa. Tahimik ang gabi at walang nangyari. Bagaman pinahiya ni Yehan ang ampon ni Sheng Yi sa Wonxianzhou noong araw, hindi siya kumilos doon. Alam niyang nasa teritoryo iyon ni Li Hentian, at maraming mandirigma ang tagapagtanggol doon. Kung susubukan niyang umatake, siguradong siya rin ang malulugi. Kahit malaman pa ito ni Zhuo Longxiang, hindi niya parurusahan si Li Hentian, kundi sisisihin ang natalong panig dahil sa sariling kahinaan. Mabilis lumipas ang gabi, at kinabukasan ng umaga, dinala ni Li Hentian sina Yehan palabas. Pupunta sila ngayon sa Tiandemeng. Ngayon, inimbitahan ng Tiandemeng ang lahat ng puwersa mula sa 18 lungsod upang pag-usapan kung paano makuha ang Fountain of Youth. Siyempre, walang sino man ang papayag na mapag-iwanan sa ganitong pagkakataon. Napakalaki at marangya ng tirahan ng Tiandemeng.
May mga mataas na kastilyong magkakaugnay, tila isang napakalawak na palasyo. Maraming mga tagapagtanggol ang nakabantay sa paligid. Sinumang lumapit ay agad mapapansin ng mga bantay ng Tiandemeng. Dahil kay Li Hentian na siyang nanguna, hindi na nila kailangan ng imbitasyon. Walang sagabal, nakapasok sila kaagad sa loob ng Heaven and Earth League. Noong una, akala ni Yehan na kung hindi siya makakapasok ng walang imbitasyon, gagawa na lang siya ng eksena at ipapakita ang kanyang lakas. Sa ganitong mundo, hindi sapat ang kabaitan, kailangang ipakita mo ang lakas upang ikaw ay igalang. Ngunit dahil naroon si Li Hentian, hindi na kailangang maging komplikado ang lahat. At ito ang pinakamainam na sitwasyon. Kuya Ye, pupunta muna ako sa ampon naming ama. Magpahinga ka muna rito, at ako mismo ang kukuha sa iyo mamaya para dalhin sa bulwagan ng pagpupulong. Matapos may handa ang lugar ni Yehan at may wanan ng ilang tagabantay, umalis si Li Hentian. Abala siya ngayong araw bilang isa sa mga ampon ni Zhuo Longxiang, dahil ang Tiandemeng ay may malaking pulong sa lahat ng puwersa mula sa 18 lungsod ng Spineless Land tungkol sa Fountain of Youth. Ngayon na narito na sila sa Heaven and Earth League, hindi nagmamadali si Yehan. Marahil sila ang pinakaunang puwersang dumating, kaya naghintay na lamang siya ng payapa. Ano, dinala talaga ni Li Hentian ang mga taong iyon sa Heaven and Earth League. Sa sandaling iyon, alam na ni Sheng Yizi na nakapasok sina Yehan sa Heaven and Earth League. Dumilim ang kanyang mga mata sa galit. Ang kahihiyang inabot niya kahapon sa Wonxianzhou ay hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan, bagkus, lalo pa itong lumala. Tanging ang kamatayan ni Yehan at ng kanyang mga kasamahan ang makapagpapatahimik ng kanyang loob. Yezi, malamang kaya pumasok ang mga iyon sa Heaven and Earth League ay dahil sa Fountain of Youth. Pero sa kakayahan nila, kapag nagsimula na ang labanan, siguradong magiging pambala lang sila sa digmaan, sabi ng isa sa mga general ni Sheng Yizi na may malamig na tinig. Kabanata 2675. Gusto kong mamatay sila nang hindi buo ang kanilang mga bangkay. Ang mga mata ni Sheng Yizi ay naglalagablab sa matinding pagnanais pumatay, at sinabi niya, sinasabi ko sa inyo, sinumang makakita sa dalawang taong ito ay papatayin ng walang awa. Yezi, hindi ito ang tamang lugar para gumawa ng anumang hakbang. Simula nang pumasok siya sa Tiandemeng, siya ay bisita ng Tiandemeng. Kapag umatake tayo sa mga bisita ng alyansa, magagalit ang pinuno. Sabi ng taong nakatayo sa likuran ni Sheng Yizi. Hindi ako ganoong kamangmang na gumawa ng gulo sa loob ng alyansa. Malamig na tugon ni Sheng Yizi, at sinabi pa niya, gayunpaman, ang 2 taong iyon ay hindi kabilang sa alinmang kapangyarihan ng 18 lungsod, at para makapasok sa Heaven and Earth Alliance ay kailangan nilang umalis at sumama kay Hentian. Mukhang wala silang imbitasyon mula sa Heaven and Earth League. Sisiguraduhin kong mapapahiya sila sa oras na iyon. Hindi nagtagal, ang mga puwersa ng 18 lungsod ay dumating ng paisa-isa sa Heaven and Earth League, at lahat sila ay nagtipon sa bulwagan ng pagpupulong, naghihintay sa pagdating ni Zhuo Longxiang, ang pinuno ng Heaven and Earth League. Sa oras na iyon, sina Yehan at ang iba pa ay dinala rin sa bulwagan ng pagpupulong ni Li Hentian at ng kanyang mga kasama, naupo sa isang bakanteng upuan, at pagkatapos ay umalis si Li Hentian. Ginoo, halos lahat ng puwersa mula sa 18 lungsod ay narito na. Sabi ni Sun Jian na nakatayo sa likuran ni Yehan at Yeqing, habang pinagmamasdan ang buong bulwagan. Ang bawat isa sa mga pinuno ng lungsod ay may kakilakilabot na aurang mabagsik, na ginagawang nakakatakot ang hangin sa loob ng bulwagan. Ang sinumang masulyapan ng mga ito ay makakaramdam ng matinding kaba. Pinagmasdan din ni Yehan ang mga tao sa bulwagan. Ang bawat pinuno ng lungsod ay nasa antas ng banal na hari. Siyempre, may mas malakas at mas mahina sa kanila, ngunit iisa ang katangian, lahat sila ay mga kilalang halimaw sa mundo, at mas mabuting huwag silang kalabanan. Bukod dito, ang mga pinuno ng mga lungsod ay mula sa iba't ibang lahi, may tao, may halimaw, may demonyo, at may Diyos. At higit pa, naramdaman ni Yehan ang presensya ng isang dakilang hari ng mga demonyo sa bulwagan, at ang demonyong enerhiya nito ay labis na dalisay at nag-aapoy. Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ni Yehan ang isang tinging puno ng malamig na puot at pagnanais pumatay.
Nang sundan niya ang pinagmulan nito, nakita niya ang isang mukha na puno ng galit at dugo, at sa likod nito ay nakatayo ang libong kamay na tagapatay na si Zuto. Punong Ginoo, siya ang pinuno ng Blood Sect. Mukhang galit na galit siya sa atin. Dapat tayong maging maingat kapag dumating ang labanan para sa Fountain of Youth. Babala ni Sun Jian sa likuran ni Yehan. Hindi na sumagot si Yehan. Sa kanyang paningin, ang Blood Sect ay kasing halaga lamang ng Skeleton Gate. Kung maglalakas loob silang gumanti, tiyak na buburahin niya sila sa walang gulugod na lupain tulad ng ginawa niya sa Skeleton Gate. Kailan pa inimbitahan ng Tiandemeng ang dalawang kabataang walang alam sa langit at lupa? Karapat-dapat ba silang umupo kasama natin? Habang sinusuri ni Yehan at ng iba pa ang mga pinuno ng lungsod sa bulwagan, ang mga ito rin ay nakatingin sa kanila. Sa katunayan, mula pa nang pumasok si Yehan, napansin na sila ng lahat. Bilang mga pinuno ng kani-kanilang lungsod, hindi madaling pakisamahan ang mga ito. Bilang mga makapangyarihang nilalang sa antas ng banal na hari, paano magiging kapantay nila ang dalawang batang tila mga langgam lamang sa kanilang paningin? Isa sa kanila ay nasa antas lamang ng Immortal Realm, habang ang isa ay nasa Ninth Revelation Supreme, hindi pa umaabot sa antas ng Semi-Holy. Ang ganitong uri ng tao ay walang laban sa mga banal na hari. Paano makakapantay ang langgam sa banal na hari? Tama, wala silang karapatan. Pero ang dalawang ito ay dinala ng anak-anakan ni Han Tian. Narinig ko ring ang batang Panginoon ng Blood Sect sa Wonxianzhou ay pinutulan ng braso ng isa sa kanila kahapon. Sa harap mismo ng lahat, ni hindi man lang binigyan ng mukha ang anak-anakan ni Shengyi. Sila pala ang may gawa noon. Ang nangyari sa Wonxianzhou kahapon ay kilala na ng halos lahat ng pinuno ng lungsod. Ang manggahas na putulin ang braso ng batang pinuno ng Blood Sect at huwag igalang si Shengyi Yizi ay katunayan ng kakaibang tapang. Ngunit gayunpaman, iyon ay kaunting tapang lamang, hindi sapat para ituring silang kapantay. Habang patuloy ang mga bulong ng panunuya sa bulwagan, lalong dumilim ang mukha ng pinuno ng Blood Sect. Ang mga tinig na iyon ay tila nang uuyam sa kanyang kahinaan, na hindi niya kayang supulan kahit dalawang batang hindi pa semi-holy. Narito na ang pinuno ng alyansa. Biglang may malalim na boses na umalingaw sa bulwagan, at sabay-sabay na napatingin ang lahat sa iisang direksyon. Sa dulo ng bulwagan ay lumitaw ang isang gwapong gitnang edad na lalaki, maaliwalas ang mukha, banayad ang ngiti, at may karisma ng isang tunay na pinuno. Nakasuot siya ng berdeng kasuotan, naglalakad ng mahinahon, parang isang guro, walang bahid ng yabang o matinding aura ng isang makapangyarihang pinuno. At sa likod ng lalaking ito ay tatlong anak-anakan ng Tiandemeng. Narito na ang pinunong Zuo. Pagdating niya, agad na tumayo ang lahat ng pinuno ng lungsod. Kahit sila ay mga hari sa kani-kanilang nasasakupan, sa harap ng lalaking ito, hindi sila maaaring tawaging mga pinuno. Narinig na ni Yehan ang pangalan ni Zuo Longxiang ng Heaven and Earth League bago pa man siya pumasok sa walang gulugod na lupain. Sa ilalim ng pamumuno ni Zuo Longxiang, mabilis na umangat ang alyansa mula sa 18 lungsod hanggang sa maging pinakamakapangyarihan, at pinasuko ang lahat ng iba pang puwersa. At sa loob ng napakahabang panahon, walang sinuman ang nakayanang patumbahin ang kataas-taasang kapangyarihan ng Heaven and Earth League, isang patunay ng kakayahan at kapangyarihan ni Zuo Longxiang. Kabanata 2676. Bagaman narinig na ni Yehan ang tungkol kay Zuo Longxiang, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito ng personal. Ang lalaking nasa harapan niya ay may mahinahon at marangal na aura, walang bahid ng kayabangan. Mahirap isipin na siya ang pinuno ng Heaven and Earth Alliance. Siyempre, hindi si Yehan ang tipo ng tao na hinuhusgahan ng iba batay sa panlabas na anyo. Alam niya na mas nakakatakot ang mga taong mukhang tahimik at hindi kapansin-pansin kaysa sa mga halatang malupit, dahil kapag ang ganitong uri ng tao ay nagalit, pati ang mga halimaw ay napipilitang umatras. Pagkatapos ay tumingin si Yehan sa tatlong anak-anakan ni Zuo Longxiang. Si Li Hengtian ay matagal na niyang kakilala, at si Shengyi Yizi ay nakilala na rin niya kahapon sa Wonxianzhou. Ang huli, si Lulan Yizi, ay isang babae mula sa lahi ng mga demonyo. Ngunit dahil kinuha siya ni Zuo Longxiang bilang anak-anakan, malinaw na hindi siya basta-basta.
Pinunong Zuo, sa bulwagan ng pagpupulong, matapos tumayo ang mga pinuno ng bawat lungsod, sabay-sabay silang bahagyang yumuko kay Zuo Longxiang na nakaupo na sa unang upuan. Ang lalaking ito ang tunay na pinuno ng Backless Land, walang sinumang pinuno ng lungsod ang makakatapat sa kanya rito. Hehe, mukhang narito na ang mga pinuno ng 18 lungsod. Huwag na kayong mahiya, maupo na kayo. Sa kanyang unang upuan, ngumiti si Zuo Longxiang at magalang na nagsalita. Kayong lahat ay mga makapangyarihang nilalang ng walang gulugod na lupain at mga pinuno ng kani-kanyang lungsod. Alam kong mahirap ang paglalakbay, kaya bilang Zuo Longxiang, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pagdating. Magalang talaga si Pinunong Zuo. Tugon ng mga pinuno, bagaman sila ay narito dahil sa imbitasyon ng Heaven and Earth League, ang totoo ay lahat sila ay dumating para sa Fountain of Youth, walang sinumang kayang ipagsawalang bahala iyon. Amang pinuno, biglang nagsalita si Sheng Yizi, mukhang may ilang taong narito ngayon na hindi naman inimbitahan ng Heaven and Earth League. Ang aming alyansa ay nag-imbito lamang ng mga pinuno ng 18 lungsod, ngunit tila may mga taong basta na lang sumingit. Pagkarinig nito, kumurap ang mga mata ng mga pinuno sa bulwagan, at sabay-sabay nilang tiningnan sina Ye Han at ang kanyang mga kasama. Alam nilang ang tinutukoy ni Sheng Yizi ay sila, ngunit nagtataka rin sila kung sino nga ba talaga sina Ye Han. Nakunat ang noo ni Li Hengtian. Alam niyang sinusubukan ni Sheng Yizi na palabasin sina Ye Han sa Heaven and Earth League, ngunit alam niyang isa itong kahangalan. Kilala niya si Ye Han, ni hindi nga pinapansin ni Ye Han ang buong alyansa, lalo pa si Sheng Yizi. Tahimik lamang si Lulan Yizi, ngunit lihim din niyang minasdan si Ye Han. Alam niyang hindi nalingid sa kanilang tatlong anak-anakan ni Zuo Longxiang ang kaguluhang nangyari sa Wuji City. Kilala niya ang ginawa ni Ye Han sa Wonxianju. Tama si Sheng Yizi, sabi ng isa sa mga pinuno, ang Heaven and Earth Alliance ay nag-imbito lamang ng mga makapangyarihang tao mula sa walang gulugod na lupain. Ang mga kabataang hindi alam ang kanilang lugar ay hindi dapat narito. Hindi ko alam kung paano sila nakapasok. Ang mga tulad nilang walang muwang ay tiyak na walang imbitasyon. Hindi sila karapat-dapat na makisama sa atin sa talakayan ng mga mahahalagang bagay. Agad na sinang-ayunan ng ilan ang sinabi ni Sheng Yizi, at malinaw na siyehan ang kanilang pinatatamaan. Punong Ginoo, mahina ngunit mariing sabi ni Sun Jian, tinataboy nila tayo. Si Hitian Yizi mismo ang nagdala sa kanila rito, hindi ba't nakikita iyon ng mga taong ito? Ngunit kalmado pa rin si Ye Han, nakaupo sa kanyang upuan na tila walang pakialam sa mga paninirang maririnig. Sheng Yi, narito ka bilang bisita, kaya huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Ngumiti si Zuo Longxiang at nagsalita, ang bawat pinuno ng 18 lungsod ay kilala ko na, ngunit itong dalawang kabataan ay hindi ko pa nakikilala. Maari bang ipakilala ninyo ang inyong mga sarili? Habang sinasabi iyon, tiningnan niya si Ye Han na nakaupo pa rin ng kampante. Amang pinuno, sila ay mga kaibigan ni Hengtian. Siya ang nagdala sa kanila rito, at masasabi kong hindi hamak ang kanilang kakayahan, hindi rin naman sila nalalayo sa mga pinunong narito ngayon, sabi ni Li Hengtian. Hehe, Hitian Yizi, yan ay iyong opinyon lamang. Kahit pa ikaw ang nagdala sa kanila, hindi naman lahat ay karapat-dapat makipag-agawan sa Fountain of Youth. Kung papapasukin natin kahit sino, baka mapuno ng mga pasakal at aso ang Heaven and Earth League. Sabi ng isang pinuno na may halakhak ng pang-uuyam. Mas mabuting linisin mo ang iyong bibig, kung hindi, hindi ko kaiinisa na patayin ka rito mismo sa Tiandemeng. Biglang lumamig ang paligid nang marinig ang malamig na boses ni Ye Han. Ang kanyang kalmadong tinig ay umalangaw sa buong bulwagan, dahilan upang mapangiti ng may panunuya ang mga naroon. Hehe, mukhang damadami ang mga arroganteng kabataan ngayon. Isang maliit na Nine Tribulation Supreme na nagsasabing kaya niyang pumatay ng Holy King, ang tapang naman. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Kayang durugan ng isang Holy King ang tulad mo gamit ang isang daliri lang. Ngumiti si Sheng Yizi ng may kasiyahan. Eksakto ito sa gusto niya, ang gawing katatawanan si Ye Han, upang siya na mismo ang mapilitang umalis sa Tiandemeng. Kapag nangyari iyon, sa kanya ito papatayin ng walang pag-aatubili.
Ngunit ang pinunong Holy King na ininsulto ni Yehan ay nanginginig sa galit. Ang pagnanais niyang pumatay ay umaapoy sa katawan niya. Kung hindi lamang dahil siya ay nasa loob ng Heaven and Earth League, matagal na sana niyang pinatay si Yehan gamit ang isang sampal. Ikaw na walang modo, nilapastangan mo ako, kapag nakalabas tayo ng Heaven and Earth League, dudurugin kita at paghihiwa-hiwalayin ang iyong katawan. Kabanata 2677. Malamig ang tingin ni Yehan at sinabi, matandang demonyo, kung gusto mo akong patayin, bakit mo pa hihintayin na makaalis tayo sa Heaven and Earth League? Kahit ngayon ka pa umatake, sa tingin ko walang hawad lang sayo. Pero tandaan mo, kapag umatake ka, sabi ko nga, papatayin kita. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo ngayon. Pagkarinig nito, hindi na napigilan ng banal na hari ang nag-uumapaw na galit sa puso niya. Sa isang hampas ng kamay, nagkalasog-lasog ang mesa sa harap niya, at ang mukha niya ay naging kasuklam-suklam na parang halimaw. Hayop kang bata ka, ngayon, sisiguraduhin kong hindi ka na makalalaban o makabubuhay pa. Hindi ka mabubuhay, hindi ka rin mamamatay. Karapat-dapat ka nga. Nang durugan ng marahas na banal na hari ang mesa, si Yehan naman ay dinurog ang hawak niyang basong alak hanggang sa maging pulbos. Paanong matatakot si Yehan sa isang banal na hari? Kahit harapin pa niya si Zhuo Longxiang, walang takot si Yehan. Siya ang pinuno ng lahi ng tao, commander ng milyon-milyong hukbo, tinalo ang lahi ng mga halimaw, gumawa ng dakilang mga tagumpay para sa sangkatauhan, at sumikat sa buong mundo. Paanong basta-basta siyang aapihin ng isang banal na hari? Bagaman sinasabing, ang makapangyarihang dragon ay hindi dapat mang-api sa ahas ng lupain, ngayong araw, si Yehan na tulad ng mabangis na dragon ay pipigil sa kay-abangan ng mga ahas ng Spineless Land. Nang makita ito ng mga pinuno ng malalaking lungsod, nakangisi sila ngunit may halong takot. Kahit gustuhin pa ng banal na hari na patayin si Yehan, wala ring hawad lang dito. Ngunit kung itutulak ng banal na hari ang labanan sa sukdulan, hindi ba't para na ring hinukay ni Yehan ang sariling libingan? Sa unang upuan, tahimik lamang si Zhuo Longxiang. Bagaman nangyayari ang gulo sa loob ng Heaven and Earth League niya, tila ayaw muna niyang makialam. Ngunit sa ilalim ng kanyang kalmadong mga mata, may mga liwanag na kumikislap. Sa tingin ko kayo ang nagtulak sa kanya para hukayin ang sarili niyang libingan, mahinang sabi ni Li Hentian. Alam niya na hindi padalos-dalos si Yehan, kaya hindi pa niya kailangang manghimasok. Alam ni Li Hentian na si Yehan ay nilalang na lampas sa ordinaryo. Sino siya? Tanong ni Lulan Yosiko na nakaupo malapit kay Li Hentian. Narinig niya ang mahina nitong bulong at napatingin siya kay Yehan, na umaapaw sa kakaibang karisma. Malalaman mo rin sa tamang panahon, sagot ni Li Hentian ng kalmado. Leader Zhuo, masyadong palalo ang batang ito. Ako, si Feng Gui, ay papatayin siya rito mismo ngayon. Sana'y huwag kang magalit, sigaw ng banal na hari. Sa totoo lang, natatakot lamang siya sa galit ni Zhuo Longxiang, kaya humingi pa siya ng pahintulot sa halip na agad umatake. Hehe, matandang baliw, pareho tayo ng plano, malamig ng ngiti ni Yehan. Habang lalong tumitindi ang tensyon, tinaas ni Zhuo Longxiang ang kamay at nagsabi ng may ngiti, masyado nang mainit ang usapan. Bagaman dinala ka ni Hentian, bata, malaki ang pinag-uusapan dito, at hindi lahat ay karapat-dapat makilahok. Kailangan ba ng kwalifikasyon? Malamig na tugon ni Yehan. Hindi sumagot si Zhuo Longxiang, ngunit malinaw na kung walang imbitasyon mula sa Heaven and Earth League, hindi ka karapat-dapat. Ang bawat isa sa 18 lungsod ng Spineless Land ay may pinuno. Ako ay mula sa Skeleton City. Hindi ba napansin ng Leader Zhuo na wala rito ang Hell's Skyhawk ng Skullgate? Tanong ni Yehan ng kalmado habang nakatitig kay Zhuo Longxiang. Pagkarinig nito, natigilan ang mga pinuno ng lungsod. Alam nila na ang Hell's Skyhawk ay hindi dapat nawawala. Pero nagsimula na ang pagpupulong at wala pa rin siya. Kung hindi ito binanggit ni Yehan, marahil ay hindi na nila ito maiisip. Maaaring may nangyari sa Hell's Skyhawk. Ganito ang nasa isip ng bawat isa. Puro palusot. Ama, hindi malinaw ang pinagmulan ng lalaking ito. Kasing tuso siya ng lobo at matalim magsalita. Para masiguro ang tagumpay ng Heaven and Earth League sa Fountain of Youth,
Iminumungkahi kong palayasin siya ngayon din at ipagbawal na kailanman makapasok dito. Sigaw ni Shang Yizi habang nag-aapoy sa galit. Sumang-ayon naman agad ang iba. Kahit hindi mukhang banta si Ye Han, ang tapang at tiwala niya sa sarili ay nakakatakot. Mas mabuting paalisin siya kaysa malagay sa panganib. Ngumiti si Ye Han ng malamig. Sa loob-loob niya, kung hindi ko ipapakita ang lakas ko, akala talaga nila isa akong larwang persemo na pwedeng apihin. Young man, ang Hell Skyhawk ng Skullgate ay wala rito. Alam mo ba ang dahilan? Tanong ni Zhuo Longxiang ng kalmado habang nakatingin kay Ye Han. Siyempre alam ko, sagot ni Ye Han, habang nakatingin sa lahat ng nakatuon sa kanya. Dahil, kami ang pumatay sa kanya. Pagkasabi nito, biglang nabalot ng tensyon ang buong bulwagan. Kahit hindi sila makapaniwala, malinaw na may nangyari sa Hell Skyhawk, kaya marahil totoo nga ito. Napakayabang mo. Ikaw raw ang pumatay sa isang banal na hari. Hindi ka ba natatakot sa sariling kasinungalingan? Malamig na tugon ni Prince Shengyi. Tama ang sinabi ni Prince Shengyi, isa itong malaking biro. Ikaw, pumatay sa Hell Skyhawk. Mga batang walang alam sa lakas ng isang banal na hari. Leader Zhuo, bakit pa natin pinapanatili sa Heaven and Earth League ang mga arroganting katulad nila? Kabanata 2678. Gayunman, kahit hindi naniwala ang karamihan, naniwala si Li Hentian, dahil alam niyang si Ye Han, gaano man kayabang at katapang, ay hindi kailanman magsasalita ng kasinungalingan tungkol sa ganoong bagay. Ngunit dahil dito, mas lalong namangha si Li Hentian sa malamig na lakas ni Ye Han. Bakit naniniwala ka sa sinabi niya? Tanong ni Lulan Yizi kay Li Hentian. Sa buong mundo ngayon, sa hanay ng mga kabataang henyo ng iba't ibang lahi, isa lang ang may kakayahang pumatay sa isang banal na hari at dakilang hari ng demonyo kamakailan, ang unang emperador na unang nakapasok sa antas ng God King. Wala nang iba pang may ganoong kakayahan. Marahil, ang unang emperador ay hindi na lamang ang tanging may ganoong kakayahan ngayon, mahinahong sagot ni Li Hentian, bago siya natahimik. Pagkarinig nito, bahagyang kumunat ang noo ni Lulan Yizi. Napakalaki ng tiwala ni Li Hentian sa kanila. Binata, sabi ni Zhuo Longxiang habang nakatitig kay Ye Han, kapag nagsasalita ka rito, hindi sapat ang mga salita bilang ebidensya, kailangan mong patunayan sa lakas. Ang Hell Skyhawk ay isang makapangyarihang banal na hari. Paano mo gustong maniwala akong ikaw ang pumatay sa kanya? Totoo ang sinabi ng aking Panginoon, sabat ni Sun Jian na may pangit na ekspresyon sa mukha. Ako mismo ang nakakita ng mamatay si Hell Skyhawk sa kanilang mga kamay, at ang buong Skeleton Gate ay nawasak. Alam niyang kung mapapatalsik sila ngayon, masasayang ang lahat ng kanilang paghihirap sa pagpunta rito upang makilahok sa pagpupulong ng Heaven and Earth League. Alipin lang at nangangahas kang magsalita rito. Malamig na sabi ni Master Feng Wei, habang ang tingin niyang puno ng puot ay tumusok kay Sun Jian. Kung ganoon, malamig na tanong ni Ye Han habang nakatingin lamang kay Zhuo Longxiang, sa palagay ba ng pinuno ay hindi kami karapat-dapat lumahok? Sa ilalim ng tingin ng lahat, dahan-daang umiling si Zhuo Longxiang at kalmadong nagsabi, walang karapatan. Pagkarinig nito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Li Hentian. Walang karapatan. Nang lumabas ang tatlong salitang iyon mula sa bibig ni Zhuo Longxiang, sabay-sabay na nagsilabasan ang mga ngisi sa mukha ng lahat sa bulwagan. Ang kanilang mga tingin kay Ye Han ay nag-iba, puno ng panlilibak, paghamak, at malamig na pagtingin. Totoo, hindi nila maikakailang malakas ang loob ni Ye Han, at kaya niyang humarap ng walang takot sa banal na hari, maging kay Zhuo Longxiang mismo. Pero ano ngayon? Sa paningin nila, wala siyang sapat na katayuan para ituring na kapantay nila. Kung si Ye Han ay isang banal na hari, kahit may mga tutol pa, hindi nila siya sabay-sabay nakakalabanin. Ngunit sa paningin ng mga pinuno ng Spineless Land, wala siyang halaga. Isang Nine-Tribulation Supreme lamang siya, at kung hindi lang dahil nasa loob sila ng Heaven and Earth League, baka may umatake na sa kanya noon pa. Sa paningin ng mga banal na hari, lahat ng mas mababa sa kanila ay mga langgam lamang. Naging malamig ang mga tingin ni Ye Han at ng kanyang mga kasama. Ang sitwasyong ito ay hindi niya inaasahan, ngunit malinaw na kung wala kang lakas at katayuan, tatapakan ka ng iba kahit saan ka magpunta.
Ngunit sa totoo lang, hindi si Zuo Longxiang ang may huling pasya sa pagiging karapat-dapat nilang lumahok, ang mga pinuno ng mga lungsod ang tunay na nagdedesisyon. Sa simula, plano lang ni Ye Han na makuha ang bahagi ng Fountain of Youth at iwanan ang iba para pantay na mahati. Ngunit ngayon, nagbago na ang isip niya. Hindi na siya kontento sa kaunti, handa siyang angkinan ng buong Fountain of Youth, dahil alam niyang may karapatan at lakas siyang gawin ito. Sa tabi, napabuntong hininga si Li Hentian. Alam niyang hindi kilala ng iba si Ye Han, pero siya ay may ideya. Kapag sinabi ni Zuo Longxiang na hindi karapat-dapat si Ye Han, hindi ito basta tatanggapin ng binata. Sa ugali ni Ye Han, lalaban siya hanggang huli, at kapag sumiklab ang galit niya, ilang tao kaya ang makakayanan iyon? Foster father, pakiusap, pag-isipan niyo ulit. Sabi ni Li Hentian. Bilang kaibigan, gusto niyang manatili si Ye Han, lalo na't alam niyang ang puwersang nasa likod ni Ye Han ay hindi kayang tapatan ng Heaven and Earth Alliance o ng buong Spineless Land. Bagaman kakaiba ang lokasyon ng Spineless Land at bihirang madamay sa mga digmaan ng apat na lahi, kapag umabot ang alitan sa antas ng Central God Realm, maaaring magkaroon ng matinding kaparusahan. Ngunit kung ito'y dahil lang sa personal na galit, walang masyadong magagawa ang pamahalaan ng Central God Territory. Li Hentian, lalabanan mo ba ang pasya ng iyong amang ampon para lang sa isang dayuhan? O sinuwi mo na ang desisyon ng iyong ama? Sabat ni Sheng Yizi na may mapanuyang ngiti, halatang gustong pag-awayin sina Li Hentian at Zuo Longxiang. Holy Wing, itigil mo ang masasama mong iniisip. Malamig na tugon ni Li Hentian. Ama, ang kaibigan kong ito ay may pambihirang kakayahan. Ang pagsama niya sa atin upang makuha ang Fountain of Youth ay tiyak na malaking tulong. Tahimik lamang si Zuo Longxiang habang nakaupo sa unang upuan. Hindi siya sumagot at iniwas na ang tingin kay Ye Han at sa kanyang grupo. Hehe, Brother Hentian, huwag mo nang ipagpilitan. Malamig na sabi ni Ye Han na may bahagyang ngiti sa labing ngunit nagyayelong mga mata. Ang gusto kong gawin, hindi ko kailangang hingi ng pahintulot ng sinuman, at lalong hindi ko kailangan ang opinyon ni Newman. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at nagsalita, alam kong marami sa inyo ang gustong mawala ako rito. Sa tingin ninyo, hindi ako karapat-dapat na maging kapantay ninyo. Kung alam mo na, umalis ka na sa Heaven and Earth Alliance. Hindi ito lugar para sa isang langgam tulad mo. Malamig na sabi ng isang banal na hari. Tama, at may karapatan ka bang makipagkumpetensya para sa Fountain of Youth? Kahit makuha mo man ito, hindi ka karapat-dapat. Dugtong ng isa pang banal na hari na may mapanuyang tawa. Kabanata 2679. Lahat ng mga pinuno sa bulwagang iyon ay nangungutya kina Ye Han at sa kanyang mga kasama. Nang makita ito, ang ngiti sa mukha ni Ye Han ay tila nababalot ng makapal na ulap, at sinabi niya, sige, dahil hindi ako tinatanggap ng Heaven and Earth League, aalis na ako. Alam kong kapag umalis ako rito, maraming ayaw na akong mabuhay pa. Dito, tinatanggap ko kayong lahat. Pagkasabi niya nito, agad na pinangunahan ni Ye Han sina Ye Qing at Sun Jian palabas ng bulwagan. Ang mga matang nakatingin sa kanilang mga likod ay puno ng tawa at panunuya. Ngunit dahil pinainit nila ang ulo ng maraming banal na hari sa bulwagan kanina, marami sa kanila ang tiyak na gustong umatake ngayon na nakaalis na sila. Mukhang mamamatay ka rin nang hindi man lang naililibing kahit hindi ako kumilos. Pero gusto kong sa mga kamay ko ka mamatay. Malamig na sabi ni Sheng Yizi, at ang sitwasyong ito ang eksaktong gusto niyang mangyari. Mukhang marunong ang kaibigan mo kung paano pumili, alam niyang umatras kapag mahirap na, mahinahong sabi ni Lulan Yizi kay Li Hentian. Umatras sa harap ng hirap. Umiling si Li Hentian, mali ka, sa kanyang diksyonaryo, walang salitang umatres. Gagawin niya ang gusto niyang gawin. Sa palagay ko, sa susunod, maliligaw sa dugo ang Spineless City, at maraming mamamatay, pero ang mamamatay, tiyak, hindi siya. Nang marinig iyon, napakunot noo si Lulan Yizi. Alam naman ng lahat na maraming gustong umatake kina Ye Han pagkalabas nila, ngunit kung mananatili pa sila sa Spineless City, tila wala na silang daan para makalabas ng buhay. Young Master, nakakainis talaga. Halatang tina-target nila tayo. Anong gagawin natin ngayon?
Aalis na lang ba tayo sa Spineless City ng ganito? Sabi ni Sun Jian na bakas pa rin sa mukha ang pagkainis. Aalis. Ngumiti si Yehan. Sinong nagsabing aalis ako? Dahil gusto nilang makipaglaro, maglaro tayo ng malakihan. Napangiti ng mapait si Sun Jian. Ginoo, alam kong napakalakas ninyo, pero masyado tayong maraming nakalaban sa Heaven and Earth League. Sa palagay ko, mas mabuting umalis muna tayo at umiwas. Kahit hindi natin makuha ang Fountain of Youth, mas mabuti na iyon kaysa mawala ang buhay natin. Walang emosyon si Yehan nang sumagot, sinong nagsabing wala tayong tsansa sa Fountain of Youth? Kung natatakot ka, maaari kang umalis. Hindi kita pipigilan. Nag-alinlangan si Sun Jian, pero kalaunan ay nagsabi, Ginoo, hindi ako duwag. Ano po bang plano ninyo ngayon? Tipunin mo lahat ng tao mo. Pinakamalaki bukas ng gabi, maraming bisita. Ang gugulo sa atin. Sa oras na iyon, sasalubungin ko sila isa-isa, at pagkatapos, ako naman ang bibisita sa kanila. May malamig at nakakatakot na ngiti sa mukha ni Yehan. Bilang pinuno ng lahi ng tao, hindi pa siya kailanman nakaranas ng ganitong pang-iinsulto. Kung gusto nila ng laban, bibigyan niya ng laban. Tingnan natin kung ang bagong dating na dragon ay mas malakas kaysa sa mga ahas ng Spineless Land. Si Sun Jian ay taong inuuna ang pakinabang at marunong sa pakikitungo, ngunit nitong mga araw na ito, labis niyang hinangaan si Yehan. Hindi dahil sa lakas o taktika ni Yehan, kundi sa misteryo, kapangyarihan, at tapang nitong hindi yumuko kahit sa harap ng mga banal na hari o kay Zuo Longxiang ng Heaven and Earth League. Kaya matapos nilang umalis sa League, agad niyang tinawag ang mga tauhan niyang galing Skull City, mahigit 400 katao, lahat ay mga immortal na Panginoon. Brother Sun, tinipon mo kami agad, may balita ka na ba tungkol sa Fountain of Youth? Tanong ng isa sa mga tauhan niya habang dumarating ang iba mula sa lahat ng direksyon sa isang lumang kalye ng Spineless City. Napakunot noo si Sun Jian at mapait na ngumiti. Wala pa, pero posibleng mabigat ang laban natin ngayong gabi. Terra, hinihintay na tayo ng Ginoo. Paglabas nila ng Heaven and Earth League, nagtuloy sina Yehan sa Wonxianju, ang tirahan ni Li Hentian. Ngunit kung mananatili pa sila roon, baka madamay si Li Hentian at mawala ang posisyon niya sa League. Kaya bumili si Yehan ng sarili niyang mansyon sa Spineless City, isang hakbang na nagbigay ng pagkakataon sa mga kaaway, pero isa ring bitag na siya mismo ang naglatag. Lakas ang pamantayan, at kamao ang batas. Sa Spineless Land, mas malinaw yan kaysa saan man. Mukhang magiging magulong gabi ito, at tiyak na maraming manunood ng magandang palabas, sabi ni Yetching habang lumalapit kay Yehan, parehong nakatanaw sa papalubog na araw. Tumawa si Yehan, mas mabuti kung magiging masigla. Oo, makakapanood sila ng magandang palabas, at sigurado akong mabibigla sila rito. Sa mga puwersang itinago mo, kahit sino pa ang dumating ngayong gabi, dito rin siya mamamatay, malamig na sabi ni Yetching. Ang pang-aapi na natanggap nila kanina ay nagpasiklab sa galit nito. Habang nag-uusap sila, dumating na si Sun Jian. Ginoo, lahat ng tauhan ko ay narito na at nakapwesto na sa manor. Sabi niya, bagaman bakas pa rin sa mukha ang bigat ng loob. Alam niyang marami silang makakalaban, mga pinunong gustong durugan sila para lang maibsan ang galit. Lumingon si Yehan at malamig na sinabi, anuman ang dahilan, hindi ka pa rin umalis. Kapag natapos ito, siguradong hindi ka mawawalan ng gantimpala. Kabanata 2700. Nang marinig ito, mapait na ngumiti si Sun Jian at nagsabi, Ginoo, kahit na tumataya rin ako, sana lang makaligtas tayo ngayong gabi. Ang mga kalaban nating haharapin mamaya ay mga walang awa at walang habag. Dahil naglakas loob akong hintayin sila rito, sa tingin mo ba hindi ako sigurado sa sarili ko? Malamig na ngiti ni Yehan, sa kahinayla si Yetching papasok ng bahay. Napakunot noo si Sun Jian, hindi niya talaga maunawaan kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ni Yehan. Ito ay lupain ng mga walang gulugod, kakadating pa lang nina Yehan at Yetching rito, at malinaw na wala silang puwersang kakampi. Kahit gaano pa kalakas ang sarili nilang kapangyarihan, tila hindi sapat para harapin ang krisis ngayong gabi. Napakakumpiyansa ng young master, may tinatago pa kaya siyang lihim na paraan.
Puno ng tanong ang mga mata ni Sun Jian. Ngunit habang nag-iisip siya, bumagsak na ang gabi. Ang mga dapat kumilos ay tiyak na magsisimula na. Ang langit ay paon ng bituin, at ang bilog na buwan ay nakasabit sa kalangitan. May banayad na liwanag sa paligid, ngunit nang umihip ang malamig na hangin ng gabi, umangat ang dilaw na buhangin mula sa lupa, na nagbigay ng kilabot sa paligid. Sa 18 pinuno ng Spineless Land, 8 sa kanila ang naglabas ng kanilang puwersa, kabilang ang sa atin. Gusto kong makita ngayong gabi kung paano siya makakaligtas sa kapahamakan na ito. Nakatayo si Shang Yizi sa tuktok ng isang mataas na gusali, malamig ang ngiti habang nakatingin sa direksyon ng tirahan ni Nayehan. Sa mga sandaling iyon, nagsimula ng kumilos ang mga puwersang gustong umatake sa kanila. Sa lakas ng 8 pinuno, layunin nilang patayin si Yehan upang mapawi ang galit na namuo sa Heaven and Earth League kaninang araw. Yezi, kahit sabihin pa nating 5.25 santo ang pinakilos natin, sa 8 pinuno naman, 2 banal na hari, ang pinuno ng Blood Sect at ang Panginoon ng Burning Ghost, ang personal na kumilos. Hindi na sila aabot sa liwanag ng araw bukas, sabi ng isa sa mga pinunong nasa likuran ni Shang Yizi. Kung lalabanan mo ako, dito sa Spineless City, ikaw ay naghahanap lang ng sarili mong kamatayan. Malamig na tugon ni Shang Yizi. Samantala, sa tirahan ni Lulan Yizi. Yezi Lulan, umatake na talaga si Shang Yizi. 5.25 santo ang pinadala niya, at 8 pang pinuno mula sa ibang lungsod ang kasabay na kumilos. Tiyak na patay na ang 2 kabataang iyon ngayong gabi. Nang marinig ito, kalmadong sinabi ni Lulan Yizi, hindi nakapagtataka kung kikilos si Shenggi laban sa kanila. Pero dahil sumabay pa ang 8 pang pinuno, napakadelikado na ng sitwasyon. Gusto kong malaman kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ni Li Hentian sa kanila. Alamin mo ang kalagayan doon. Li Hentian, napakalaki ng tiwala mo sa kanila. Pero inaasahan mo bang ganito kalala ang sitwasyon? Tingnan natin kung ako ba ang nagkamali ng paghuhusga, o kung ang mga taong pinili mong makipagkaibigan ay may tunay na kakayahan. Sabi ni Lulan Yizi habang nakatayo sa harap ng bintana, ang kanyang mga matang parang ilaw na tumatagos sa dilim, nakatingin sa kumikislap na mga ilaw ng lungsod. Hey Tian Yizi, Shang Yizi, at ang 8 pinuno ay sabay-sabay ng kumilos laban sa kanila. Pero patawarin mo ako, Yizi, hindi ka maaaring makialam sa laban ngayong gabi. Sa Wonxianju naman, tahimik na nakikinig si Li Hentian sa ulat ng kanyang mga tauhan. Walang emosyon niyang sinabi, sinong nagsabing kikilos ako? Kung mga ganitong kababawang bagay ay hindi nila kayang lutisin, paano pa silang aakyat sa tuktok ng mundo? Kung gusto ng mga lamok na sumubsob sa apoy, hayaan mo sila. Pagkatapos ng gabing ito, lahat ng maingay na boses ay mawawala na bukas. Sa tirahan naman ni Nayehan, nagsimula ng lumitaw ang mga puwersa sa madilim na langit. Walang hiyang bata, lumabas ka at mamatay ka na. Umalangaw-ngaw sa kalangitan ang nakakatakot na boses, at bumagsak ang napakalakas na presyon ng mga banal na hari, parang dudurugin ang buong mundo. Sa loob ng manor, pinamunuan ni Sun Jian ang kanyang mga tauhan habang nakatingala sa mga puwersang lumilitaw isa-isa sa langit. Ramdam nilang lahat ang takot, isang iglap lang, maaari silang mapuksa. Hehe, matandang demonyo, bakit nagmamadali? Nagustuhan mo ba ang sementeryong inihanda ko para sayo? Sa sandaling iyon, lumabas si Nayehan at Yeching mula sa kawalan ng manor, nakatayo sa himpapawid ng gabi, at ang kanilang mga mata ay parang mga mata ng tigre at lobo. Sa ilalim ng maliwanag na bituin, naglitawan ng maraming puwersa sa langit. Ang kanilang mga mata, tulad ng gutom na mga hayop, ay nakatuon kina Yehan at Yeching, at ang kanilang walang hangganang pagnanais na pumatay ay kumalat sa buong gabi. 9 na puwersa ang dumating ngayong gabi, ang 8 pinuno ng Spineless Land, at ang mga tauhan ng anak ng banal na pakpak. Lahat sila ay iisa ang layunin, patayin si Yehan. 2 banal na hari, 15 kalahating santo, at daan-daang immortal ang naruroon. Sa ganitong puwersa, sapat na para durugan si Yehan, ang 9 na tribulasyong kataas-taasan, at si Yeching, na nasa antas ng immortal. Parang pagtapak lang sa langgam, ganoon kadali dapat ito para sa kanila. Ngunit, sa hindi nila alam,
pinili nilang kalabanin ang isang taong magpapasisi sa kanila habang buhay. Nang sandaling iyon, dumating din si Sun Jian kasama ang kanyang mga tauhan at tumayo sa likod ni Ye Han. Lahat sila ay bakas sa mukha ang matinding kaba. Sa ganitong kalaban, para bang isang iglap lang, mauubos silang lahat. Walang hiyang bata, pinatay mo ang miyembro ng Blood Sect at winasak mo ang braso ng anak ko, ngayong gabi, mamamatay ka. Sigaw ng pinuno ng Blood Sect. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pula, parang mga matang hayop sa dilim, at kahit tingnan mo lang siya, kakapin ka na ng kilabot.